Si Martires na inappoint ni Digong, bakit wala kayong question? Kasi aliado ninyo, protector ng mga Duterte. Kailangan man yung ating Pangulo na siyang may power to appoint kung sino ang dapat na iluklok na ombudsman. Ang i-appoint niya yung mga kakulay niyo. Di ba po? Nawala sa lihis sa tama ang pag-iisip. Yung mga kabuktutan, yun ang tama sa inyo. Yung tama, yun ang mali. Di ba po? Pagkatapos mga kababayan, sabay pakalat ng mga DDS vloggers, ng mga fake news, pinapalabas sa pag-appoint mga kababayan ng ating Pangulo kay Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman, isi-single out po, tatargetin, yun ang narrative nila, tatargetin si Sara Duterte, wala. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin yung bagong ombudsman ng ating bansa, Tanod Bayan, incoming ombudsman, Boyeng Rimulya, kung saan nanginginig na yung mga kurap. At taranta ngayon mga kababayan yung mga DDS. Ang unang nataranta, si Amy Marcos. Yung mga ngiti-ngiti ni Amy Marcos po, plastic. Ang ngiti niya puno ng pait. Yan yung post niya kahapon. Sabi niya, bungit. Referring to our President Bongbong Marcos, kanyang kapatid. Bungit, si Boyeng talaga. Sure ka? Okay ka pa ba? Talaga itong si Amy Marcos. Masyado nang nahawaan ng mindset ng mga Duterte. Ikitang-kita po na okay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi okay po, kayo. Si Sara at mga DDS, yun ang hindi okay ang mga pag-iisip. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-appoint kay Boyeng Rimulya, okay. Ang naging desisyon, perfect, excellent. At siguro siya kapag pili kay Boyeng Rimulya. Siya yung pinakatama. Kailangan man ang i-appoint yung mga kakulay ninyo. Si Martires na inappoint ni Digong, bakit wala kayong question? Kasi aliado ninyo, protector ng mga Duterte. Kailangan man yung ating Pangulo na siyang may power to appoint kung sino ang dapat na iluklok na ombudsman. Ang i-appoint niya yung mga kakulay niyo. Di ba po? Nawala sa lihis sa tama ang pag-iisip. Yung mga kabuktutan, yun ang tama sa inyo. Yung tama, yun ang mali. Di ba po? Pagkatapos mga kababayan, sabay pakalat ng mga DDS vloggers, ng mga fake news, pinapalabas sa pag-appoint mga kababayan ng ating Pangulo kay Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman, isi-single out po, tatargetin, yun ang narrative nila, tatargetin si Sara Duterte. Wala man pong gano'n, naitanong lang ng mainstream media siyempre. Kasi may mga pending cases sa ombudsman si Sara pero pinatulog ni Martires. Ang sabi po ni Boyeng Rimulya, bobulat-latin yung mga nakapending. Hindi lang po yung kay Sara Duterte. Naitanong lang ng media, pakinggan ninyo yung statement po. Very fair yung statement. At ito yung tama. Ang sabi ni Boyeng Rimulya. Senator Amy Marcos is saying na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nito. Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Kita ninyo, nang maging DOJ Secretary daw siya, ang una niyang tinanggal yung weaponization ng batas. Inalis niya ang paggagamit bilang isang armas laban sa mga kalaban sa politika ng ating batas. Ganon din yung kanyang gagawin dito. Binaligtad po ng mga DDS at saka ang sinusundan yung narrative ni Amy Marcos. Saka siyempre ni Sara Duterte at pamilya Duterte. Ito agad yung pinakalat nila. Hindi magpapadaig si bagong ombudsman Boyeng Rimulya sa paglilinis ng gobyerno. Ayon sa kanya, sisimulan niya ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte para malaman kung may tagong irregularidad o hindi
tugmang detalye sa kanyang yaman. Giit ni Remulla, walang sasantuhin sa laban kontra sa korupsyon. Pantay ang batas para sa lahat, maliit man o mataas ang posisyon. Lilinisin natin ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa salin ni BP Sara. Yun na lang ang tanging paraan. Wala man pong ganyan na sinabi si Boying. They're putting words into the mouth ni Boying Remulla para siraan po ang pag-appoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Boying Remulla. Ang kanila pong narrative, purposely, yun ang sinabi ni Amy Marcos. Alam ko na niya, talagang ganon. Inappoint si Boying Remulla para targetin si Sara Duterte alone. Walang ganon po. Kaya tama itong post ni Benji Contreras. Sabi niya, totoo ba itong payag ninyo appointed ombudsman Boying Remulla? For me, hindi lang salin ni Sara Duterte Carpio ang buksan sa publiko, kundi lahat ng opisyal, elected and appointed ng gobyerno, lalo na yung may issue ng korupsyon, anomalya o katiwalian. You see, tama yung pagkaunawa ni Benji Contreras. Kasi po, siguro naman po, napanood ninyo yung full press con ni Boying Remulla. Wala mang ganong sinabi. Natatargetin niya. Inassume mga kababayan itong mga DDS para siraan ang appointment ng ating Pangulo kay Boying Remulla. Ganon sila katindi. Mag-twist ng mga balita. Magpakalat ng fake news, maglagay ng mga salita sa bibig ng isang tao na pinapasalita nila na hindi man sinabi. You see? Ito yung mga DDS vloggers, mga kababayan, no? Tuara. Sabi ko sa inyo Fake news peddler po. Diba? So, VP Sara, SALN to be scrutinized. Just in. Newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla in a press conference said he will review the statement of assets, liabilities, and net worth or SALN ng ating Vice President for possible irregularities. Grabe! The top priority. Diba? Wala man ganun po, mga kababayan, na statement si Boying Remulla. Tatanong lang siya. Siyempre, itatanong ng mainstream media. Ang sinabi po ni Boying Remulla, may mga final na niya. Bubuklatin natin. Pero hindi sinabi niya na iyon ang talagang top priority. Kaya sinabi niya na nang tanungin siya ng mainstream media, paano niya yung mga flood control, sabay-sabay niya natin yan na gagawin. Pakinggan po ninyo yung mismong press con niya. Huwag tayong naniniwala. Sabi ko sa inyo, mahilig magbaluktot ng kwento. Ito pong mga DDS vloggers. Pagkampi po sa mga Duterte, sanay sa black propaganda, sanay sa fake news, sanay sa pagbaluktot ng mga kwento para po to fit their interest. Ayan Siguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Oh, you see? Kaya wala tayong sisinuhin dito. Walang sisinuhin. Pero hindi nangangahulugan. Pag sinabi mong walang sisinuhin, ang gusto kasi nilang mangyari po, wag nang galawin si Sara. Wala ngang sisinuhin. Kasi pag ginalaw si Sara, ang iniisip nila, politika. Hindi nangangahulugan po, mga kababayan, pag nagsabi sila na pinopolitika, yung tao na politiko tulad ni Sara, hindi na guilty. Kung hindi siya guilty, dapat nga welcome sa kanya ang pagbusisi ng ombudsman sa kanyang SALN. Kasi, di ba? Ang ibig sabihin niyan, wala siyang tinatago. Tama po? Bakit kasi masyadong defensive si Sara Duterte at yung mga kaibigan niya? Ano ang sagot nun? May tinatago siguro. Para mawala yung duda, buksan niya lahat. And that should be, mga kababayan, sana yung nangyari kung natuloy yung trial, yung impeachment trial. Kaya lang, Finorthwith Archive, imbis na trial po, archive yung ginawa nila. Hindi po maaalis yung duda ng mga tao hanggat hindi yun nabubuksan. There is always that cloud of doubt. At habang patuloy nilang pinipigil ang pagbuklat sa SALN ni Sara, ang ibig sabihin na maraming nakatago. O di ba po? Huwag kami mga propagandistang DDS. Binabaluktot ninyo nung statement ni Boying Remulla. Yan o. So yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same sa ombudsman? Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office.
Walang dyan talaga, weaponization. hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag final na, ang idea natin dito iba yun. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ko pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. So dapat mabilis. Tama yun si Boying. So that kung hindi man guilty po, di ma-clear na yung kanyang pangalan. Halimbawa si Sara Duterte. Di malinis na yung kanyang pangalan. Di ba? Ang nangyayari po, lahat cover up. Kaya natuwa tayo, mga kababayan, sa sinabi ni Boying Rimulya, ang bago nating ombudsman, na tatanggalin niya kanyang pag-upo mismo. Tatanggalin niya agad yung mga questionable policies na nilagay po ni Martires, kung saan nagpalabas siya agad-agad ng memorandum na circular number 1. Yan po ang document na nag-restrict sa public access to SALENS unless the declarant tulad po ng mga Duterte will personally consent. Siyempre, kung may tinatago, hindi sila magkukonsente, magka-access ang sinuman. Di ba po? Linagyan ni Martires ng wall yung publiko para hindi masilip yung mga itinatago ng mga public officials tulad po ng mga Duterte. Ganon ang ginawa ni Martires. Binakuran, mga kababayan, ni Martires para hindi masilip. So walang transparency, mga kababayan. Na kontra po sa mismong batas, Republic Act 6713. Ayan, Republic Act 6713, the SALN is a public document. The Office of the Ombudsman is the legal custodian of SALNs, of presidents, vice presidents, and top officials. So bakit ganon ang ginawa? Binago yung rules sa pamamagitan ng memorandum. Halinaw po, mga kababayan, yung intention ni Martires para i-shield yung kanyang body, San Beda body, sa law school ng San Beda at kanyang boss na si Digong. O di ba? Si Digong yung nag-appoint sa kanya. Magkaklase sila, mga kababayan, sa San Beda College of Law. So during his time, Martires refused to release Duterte SALENs from 2016 to 2021. Even when formally requested by a lawyer, si Attorney Dino De Leon. He reversed a 30-year tradition of presidential transparency. From Cory to Pinoy, all presidents made their SALENs public. Kita ninyo? O ngayon, tatanggalin yon ni Boying Rimulya. Now you know kung bakit po taranta sila. At sinasabi nila para lasunin yung isipan ng mga tao at i-demonize po yung ating Pangulo at saka si Boying Rimulya na inapoint si Boying Rimulya, yung ating Pangulo, para targetin lang, single out yung mga Duterte. Ang gusto nila, exempted. Ganon katindi, mga kababayan ito, mga taong ito. Kaya dapat talaga ipagpasalamat natin. Finally, natapos yung 7-year term ni Martires. At gusto nilang mangyari, mga kababayan, ang i-appoint ng ating Pangulo as Ombudsman, yung kapanalig nila. Si Boying Rimulya yung nagustuhan ng ating Pangulo kasi maganda yung kanyang credentials at performance, lalo na noong siya po yung DOJ Secretary. Ngayon, na in-appoint, mga kababayan, si Rimulya, ng ating Pangulo, bilang Ombudsman, sabihin naman ninyo, ito ay design para to protect Martin Romualdez. Laging ganyan po. Si Martin Romualdez, lagi ninyong target ng mga propaganda ninyo. Wala mang kaso po si Martin Romualdez na dapat tingnan ng Ombudsman. May nag-file na ba ng kaso sa Ombudsman kay Martin Romualdez? Wala. Kahit sa DOJ, in-invite ni Boying Rimulya si Orly Gutesa, yung surprise witness ni Marcoleta. Hindi nga po pumunta. Kaya may mali siya. Parang
Senate Blue Ribbon Committee lang po yon para sa political propaganda, tiraan si Martin Romualdez. Kasi kung malakas yung ebidensya, right away, mga kababayan, nang i-invite si Gutesa, di sana pumunta doon sa DOJ. O ngayon, hindi na nagpapakita si Gutesa. Ibig sabihin, yung kanyang affidavit talaga po, piki yung notaryo, pati yung laman nun, malamang piki. O ngayon, with Ombudsman Rimulya, sasabihin naman ninyo, ginawang ombudsman ng ating Pangulo to protect Martin Romualdez and targetin si Sara Duterte. Huwag kami mga DDS. Sa totoo lang po, contrast ang pagkatao ni Martires as compared kay Martin Romualdez. Si Martires nag-issue ng memorandum circular para itago yung mga records tulad ng SALN. Pero si Martin po, binuksan niya ang lahat ng libro. You see, sinabmit niya yung kanyang SALN clearly, confidently, at consistent siya sa ganong policy. And in fact, yung BICAM nga po, in-announce niya na ito niya open to the public. Nag-invite pa ng representative mula sa civil society para magbantay sa deliberations. You see, before siya na nag-resign bilang Speaker of the House, never pa ito na nangyari noong mga nakalipas na panahon ng mga previous speakers po. Ngayon lang ito nangyari. So nire-respeto niya po ang institutional transparency at bukas siya para sa public scrutiny. Kaya nga po, ang tanong natin, bakit siya yung tinatarget palagi? Itinuturo ng lahat. Anong mayroon kay Martin Romualdez? Laging tinuturo, laging sinisisi. Di ba po? So makikita natin dito po, ang anti-Martin na narratives po, hindi base sa facts. Walang rason na silipin si Martin ng ombudsman. Unang-una, wala man siyang kaso. Si Sara may kaso, pending case sa ombudsman. So may rason na silipin. Yun ang sinasabi ni Boyeng Rimulya. May pending case na niya siya dito. Bubuklatin natin, titingnan natin. May mga naka-assign na rin niya ng mga tao. At tatanungin ko niya kung ano yung status niya. Kasi pinatulog po ni Martires. Yan Makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayong unfinished task na iwanan sa DOJ. Bakit hapon? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, syempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Sir, meron ka bang mga lists of names na nirecommend sa Pangulo na pwedeng pumalit sa'yo bilang sekretaryo? Sir, yung mga salary, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrample upon na ating mag-violate. Kaya we will glalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash. Baka makidnap pag nilabas natin lahat yan. At siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also.
Sir, you mentioned din po doon sa JBC noon and yung interview niyo po sa media na gusto niyo makatuwang yung publiko sa paniniguro. Crowdsourcing. Crowdsourcing of information, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Sir, yung automatic docketing po ng cases, Saan natin pag-usapan yun? Kasi I want to see how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman's Office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir, bilang Ombudsman po, baka may message po kayo sa mga tuwaling opisyal? Hindi mo lang ang message lang natin dyan ay meron pong opisina ng Ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin, at kung tayo hindi tatalima sa batas ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. So malinaw po ang statement ni Boying Rimulya. Walang tatargetin dito, pero wala silang sasantuhin kahit sino. Ang gusto kasi ninyong mangyari pagdating sa mga Duterte, dapat wag nang galawin. Ang daming sabit ng mga Duterte. Diba? Yung reklamo sa Ombudsman, pinatulog ni Martires. You see? Kaya ang medyo nakapagtataka mga kababayan dito, yung mga Duterte, tinatago yung SALN, ayaw ipasilip. Okay sa inyo. Si Martin Romualdez, sinunod ang lahat ng rules, nag-file ng SALN, open the doors for transparency. Pero yun ang target ninyo ng paninira. Wala mang ambisyon. Hindi man nag-a-announce pa. Siguro, duda lang ninyo na tatakbo sa pagkapangulo. Ayaw na ninyong tantanan. Bukang bibig ni Amy, bukang bibig ni Sara, bukang bibig mga kababayan ni Chis Escudero. Ang lahat daw ng kaguluhan ngayon, ang nag-orchestrate, ang mastermind si Martin Romualdez. Nag-resign na nga as speaker. Ayaw pa ninyong tantanan. Kayo nga ayaw mag-resign, di ba? But anyway, with Boying Rimulya mga kababayan, maayos na po yung lahat. Yung mga tiko, yung mga liko, itutuwid mga kababayan ni Boying Rimulya, mga likong policies na nilagay ni Martires. At makakaasa kayo ng transparency. Sabi nga po ni Boying, maglalagay siya ng media office sa Ombudsman para mabilis yung release ng mga information sa mga cases po na hawak ng Ombudsman. Di ba napakaganda po? Yung lahat ng magagandang ginagawa ng ating Pangulo sa mga appointments niya, yun ang sinisiraan po ng mga DDS kasi takot na sila ngayon. Takot sila kasi may mga itinatago. Kasi kung wala kang itinatago, ano ikatakot mo? Di ba? Wala kang kasalanan. File lang ka man ng kaso sa Ombudsman, kaya mong harapin. At siguradong ma-acquit ka. Kasi pabibilisin ng Ombudsman yung pag-imbestiga ng mga kaso. Pag malakas ang ebidensya, ipafile ang kaso sa Sandigan. Aalisin na po yung mga strategy, taktika sabi ni Boying, delaying tactics. Doon mahilig mga kababayan, ang kampo ng mga Duterte. Nakita ninyo yung forthwith, naging archive. Almost pinatay na nila yung impeachment case laban kay Sara. Nakala nila makakalusot sila, may Ombudsman ngayon. Kaya taranta sila ngayon, mga kababayan. Ang SALN po, sa totoo lang, hindi po siya isang tulad ng diary na tinatago. Dokumento po siya ng tiwala. At kung may tiwala ka na wala kang mang tinatago, wala kang mang ginawang masama, wala kang mga illegal na ginawa para magpayaman, anong rason na itago? Tama po? Kaya ang gagawin po ni Rimulya, tatanggalin yung lahat ng mga pulisiyang masama, denying the public access to SALNs ng mga opisyal ng gobyerno. Alam naman po natin, ang daming sangkot, lalo na dito po sa flood control. Di ba po?
Kaya huwag kayong maniniwala po mga kababayan sa mga propaganda ng mga DDS vloggers sa ni Amy Marcos na ang pag-appoint kay Boying Rimulya sa ombudsman ay para targetin lang yung mga Duterte, lalo na si Sara. Walang ganun po. Sa isip lang nila yon. Ang gusto kasi nilang mangyari, protect Sara. At ang daming mga problema na pinasok siya sa paghahawak ng pera ng bayan tulad ng mga chichirya. Iba po? Yan ang gustong mangyari nila. Kay Amy Marcos, kalimutan na lang natin yung mga chichirya. May ganon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad po ni Maritoni Fernandez. Yan o. Isa sa mga celebrity endorsers. At para doon sa mga tao gusto makaiwas sa mga sakit. Yan po yung mga other celebrity endorsers. For inquiries, mag-message na lang po kayo sa amin. Dante Maravilla sa Facebook account ko po sa Messenger. Yung mga gusto magnegosyo, message kayo sa aking anak Chris Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Naka-base po siya sa Amerika.